sa UK, magandang gabi po sa Pilipinas. Narito na naman po tayo sa ating weekly gawain at iniimbitahan ko po kayo na makinig ng mga mabuting balita ng Panginoon. Ang ating pong opening prayer ay si Sister Merly. Diyos Ama sa langit, papurit parangal ang ipinababalik namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw nito na muli kami nagkatipon-tipon, Panginoon. Nawa, Panginoon, gabayan niyo po kami, lalo-lalo na po si Brother Albert na nais niyong iparating sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ni Brother Albert. Nawa, Panginoon, marami pa po kami matutunan sa lahat ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Panginoon ko, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Sa araw-araw, ang aming takbo ng buhay, patawarin niyo po kami, Panginoon namin. Panginoon namin, muli po kaming kumakatok sa inyo, Panginoon, na nawa marami po kaming ma-encourage sa mga tao na makinig sa iyong mga banal na salita, Panginoon, dahil dito po nababatay ang aming buhay, Panginoon. Kayo po ang manguna po sa aming puso, Panginoon, at nawa may laging nagmamahalan, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat pamilya ng mga kasapi dito, Panginoon, na naway ligtas sila sa lahat ng oras, Panginoon. At lalo pa silang magkaroon ng pursige na makarinig sa inyong banal na salita, Panginoon. Mga Panginoon, kami ligtas sa lahat ng oras. Maging ang kanilang mga kamag-anak, Panginoon, saan man sila naroroon. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga bansa, ang lahat ng kamunduhan, ang mundo, Panginoon, na maging payapa, tahimik kami lahat, tahimik at higit sa lahat, mangibabaw ang pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Anuman ang aming problemang dumating ay kakayanin namin, Panginoon, dahil kayo po ay lagi namin nasa tabi, Panginoon. Kaya, Panginoon, samahan niyo po kami, Lord Jesus. Nasabi nga po, 1 or 2 gathered in your name, you are in the midst of us. Nawa, Panginoon, ang lahat namin maririnig ngayon, ito po ang aming maging sandigan, Panginoon. Dalangin din po namin ang mga lahat ng may makaramdaman, Panginoon. Nawa ay inyo po silang pagilingin. Ang lahat po ng kanilang pinagdadaanan, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng kapayapaan at kaginhawaan ang mga nagugutom, ang mga nahihirapan sa buhay, Panginoon. Biyayaan niyo po sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Dahil ang lahat po namin natatamo ay mula sa iyo, Lord God. Dalangin din po namin ang aming bansa, Panginoon, ang aming mga namamalakad sa aming bansa, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay lagi silang may magandang layunin para sa amin. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' name. Amen. Ngayon naman po ay ating dasalin ang tinurong panalangin ng ating Panginoon sa atin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not lead us to the test, but deliver us from evil. Amen.
Ngayon naman po ay tawagin natin si Brother Wade para sa Psalm 1 to 5. Nawala po sila, so ako na lang po ang babasa. Psalm 1 verses 1 to 6, the way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seats of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields in fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Ngayon mga kapatid, inaanyayahan ko po si Sister Shirley para sa ating inspirational talk sa araw na ito. Dito sa UK, magandang gabi po sa atin sa Pilipinas at sa lahat pong nakikinig at nanonood sa gawain ito. Ako po ay bumabati sa inyo. Have a blessed day po sa inyong lahat. Ang akin pong tatalakayin ngayon ay kinuha ko po sa John 8 verses 31 to 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." So Jesus said to those who believe in him, "If you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth and the truth will set you free." Sa aking pong nararanasan sa gawain ito, tunay po na tayo ay sumusunod sa ating katuruan ng ating pananampalataya. Tayo pong mga alagad ng Panginoon ay magpatuloy sa lahat ng mga aral sa katotohanan at ang dapat nating sundin upang tayo'y makilala. Tayo ang alagad ng Panginoon at ginagawa ito at binibigyan po natin ng diin ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Malaking pagbabago ang nangyayari sa ating buhay. Ang ating mga pinag-aaralan, ang ating mga nakikinig, ang ating pinakikinggan sa ating kapatid ay ating sundin at sumunod sa katotohanan. Ang bagay na ito ay malaking pagbabago sa ating buhay. Pinalalawak ang ating kaisipan at ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga tamang gawin sa buhay. Ating tanggapin ang katotohanan at talikdan natin ang mga lumang gawain sa pananampalataya. Alam kong mahirap talikdan ang mga lumang katuruan, subalit patuloy tayong maglingkod at sundin ang dapat gawin. Ang ating mga napapakinggan sa gawain ito ay dapat po nating isapuso. Baguhin ang takbo ng buhay sa pananampalataya at ang ating espiritual ay ating isabuhay at ang ganun din po ay tayo tunay na makakalaya sa lumang gawain sa ating pananampalataya. Ito po ay aking naranasan sa tunay na buhay. Alam kong napakahirap. Nariyan na ako'y nagkakaroon ng mga bagay na hindi ko matalikdan ang mga lumang pananampalataya. Subalit sa pakikinig
at pagsusunod sa mga sumusunod sa katotohanan at talagang nababatay sa kasulatan ng ating Panginoon ay unti-unti akong nagbago. Tulad kahapon, ako po ay may kasamahan ko sa lumang katuruan ng ating pananampalataya. Sinabi ko sa kanya ang tunay na katotohanan sa pananampalataya. Sumang-ayon siya at totoo yun. Kanya lang mahirap talagang talikdan. Nalalaman din, alam daw niya kung ano ang dapat sundin sa mga banal na salita. Pero mahirap niyang talikdan dahil doon siya lumaki, doon siya hanggang sa pool na siya kabataan hanggang sa pagtanda ay naroon siya sa lumang gawain. Pero patuloy daw siyang naglilingkod sa Panginoon pero naroon din ang mga gawain na hindi dapat niya sundin. At sa pagkakataong yung kami nagkahiwalay, muli niya akong tinawag, sabi sa akin, tama ka, sabi ko ganun. Ang sagot ko naman, nasa sa iyo kung ikaw ang makikipag-isa sa ating Panginoon na ang bawat sundin ay ang katotohanan ng mga turo ng Panginoon sa ating mga banal na salita. So nagwakas kami doon sa mga bagay na yun. Talaga naman pong napakahirap. Napakahirap sundin, pero siguro nga sa katagalan ng aking paglilingkod sa gawain ito, ay nawala na ang mga katuruang hindi mo dapat katuruan ng mga lumang espiritual na pamumuhay ay muli kong natalikdan ang lahat ng iyon at ang tunay na hinaharap ko ngayon ang katotohanan. Kaya ako'y nakalaya na sa mga bagay na ito. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating mahal na kapatid at sa patuloy na pagbabasa ng ating mga banal na salita'y natututuhan ko ang mga ang katotohanan. Alam ko at ito po mga kapatid ay aking napatunayan sa sarili ko. Marami akong pinagdaanan. Pagka naiisip ko at naiisip ko sa aking buong pagkatao na parang ang pagbabago ng ating physical ay talagang ang Panginoon ay kumikilos sa iyo dahil napatunayan ko sa aking spiritual na pananampalataya ay naroon ang pinagkaloob ang aking mga hinihiling at patuloy niyang ipinagkakaloob. Kaya ako'y nagpapasalamat sa gawain ito. Kaya mga kapatid, nasa sa inyong kalooban, sa inyong kaisipan, at sa inyong buong pagkatao. Oo nga, nakikinig ka at ikaw ay nasa sa isip mo at ang buong katotohanan. Pero yung mga ang mga lumang katuruan ay iyon na ring talikdan. Walang mawawala sa iyo, bagkus magpapakabanal pa kayo. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Ngayon naman po ay tayo ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang mga mabuting balita ng ating Diyos na buhay na ito po ipapahayag sa atin ni Brother Albert. Magandang araw po sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi po riyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa mga kapatid natin sa UK. And also good day to everyone who joined with us today for our meditation in the Word of God. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa muling pagbibigay niya ng pagkakataon na tayo ay magsama-sama sa araw na ito upang magsalusalong muli sa
salita ng Diyos. At ako po'y nagpapasalamat sa magandang sharing ni Sister Shirley sa kanyang pagbabahagi ng kanyang nang naganap sa kanyang buhay dito sa loob ng gawain at maging noong bago pa siya pumasok sa gawain ito. Alam po ninyo, tama yung sabi niya, mahirap na talikdan o alisin yung mga bagay na ating hinagisnan o yung mga bagay na mula sa ating pagkabata ay ating ginagawa, nakikita at naririnig natin sa ating mga magulang. Kagaya ko po, my dear brothers and sister, kagaya rin po ni Sister Shirley, ako po ay ganun din na lumaki po ako sa ganong sistema ng pananampalataya. At maaari sabihin ko na mas matindi pa sapagkat yung aking mga magulang ay talagang saradong-sarado sa kanilang pananampalataya noon. At lahat ng mga bagay na kanilang natutunan sa kanilang mga magulang, sa aking mga ninuno, ay dala-dala nila. At ang katwiran nga ng aking ina ay dito ako tinawag, ay dito na rin ako mamamatay. Ganyan po katindi ang ating naganap sa aming buhay o sa ating buhay sa pananampalataya. Napakahirap umalis doon sa bagay nating kinagisnan. Maliban na lang kung ang grasya ng Diyos ang talagang sasaatin at papatnubay. Mga kapatid, kagaya rin ni Sister Shirley, dumating ako sa ganitong yugto ng aking buhay sa pananampalataya na maaari sabihin ko, without the grace of God, it will not happen in my life. But it did happen because of the guidance of the Holy Spirit through the word of our Lord Jesus Christ. Kasi nagkaroon po ako ng kaisipan na mas higit kong dapat sundin ang Diyos kaysa sa tao. At huwag po tayong matakot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mas matakot tayo kung kalooban ng tao o turo ng tao ang ating susundin. Why? Kasi ang salita po ng Diyos hindi po natin matatakasan. Sa daigdig na ito, sa buhay na ito, hanggang sa kabila, ang salita rin ng Diyos na ito ang ihahatol sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po'y maswerte na sa pagkakataong ito, gusto ng Diyos na hanguin ang bawat isa sa atin sa ating pagkaligaw sa pananampalataya. Kagaya rin po ng mga tiga-Galasya sa Biblia po, kagaya rin po ng naganap sa buhay ng mga tiga-Galasya, ganun din po sila. Sila rin po ay nailigaw ng dati nilang pananampalataya. Basahin po natin sa aklat ng Galatia, chapter 4, verse 8. Ito po sinasabi. Galatia, chapter 4, verse 8. Ang sabi po ay ganito. Formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are no gods. Ang mga tiga-Galasya po pala, dati noon ay alipin ng mga Diyos-Diyusan o mga hindi tunay na Diyos. Kagaya rin po natin,
tayo rin po ay nagkaroon ng ganyang paniniwala nung araw. Pero because of the grace of God, as what I have told you before, na binabago po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. At yan po yung pinatutunayan ng binasa ni Sister Shirley. Ang binasa po ni Sister Shirley ay John chapter 8, verses 31 and 32, na ganito po ang sinasabi. John chapter 8, verse 31 and 32. Ang sabi po ay ganito. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Ay kung tayo po'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay ang katotohanan, sa pamamagitan po ng katotohanan ng salita ng Diyos, tayo po ay lalaya. Lalaya tayo saan? Saan ba tayo pinalalaya ng salita ng Diyos? Yan po ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Saan tayo pinalalaya ng salita ng Diyos? Kasi sabi po ni Jesus, so Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my words," kung susunod kayo sa aking mga salita, mananatili sa aking mga salita, "you are truly my disciple." So, yung pong tatak, the seal of being a disciple of our Lord Jesus Christ, the true disciple of our Lord Jesus Christ are those people that abide in His Word. Yung mga tao na talagang handang sumunod, manindigan, tanggapin ang kanyang mga salita. At kung tayo po ay tunay na disipulo na tumatanggap ng mga tunay na salita ng ating Panginoon Jesucristo, tinatanggap natin ang ating buong puso, meron siyang pangako sa atin na freedom. At ano po ito? And you will know the truth. Alam naman natin ang katotohanan ay yung salita ng Diyos. Wala pong kasinungalingan kasi sa salita ng Diyos eh. And you will know the truth. By the way, what is the truth? Basahin natin. Iwan muna natin sumandali ito. At basahin natin sa aklat ng Proverbs chapter 8, verse 13. Chapter 8, verse 8. Proverbs chapter 8, verse 8. Ang sabi po rito ay ganito. All the words of my mouth are righteous. There is nothing twisted or crooked in them. So may garantiya po tayo rito sa salitang ito ng Diyos na lahat po pala ng mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay matuwid at katuwiran. All the words of my mouth are righteous. There is nothing twisted or crooked in them. So sa makatuwid, mapanghahawakan pala natin talaga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, siyang pinakamagandang panghawakan. Bakit po? Masasabi ko na itong dapat nating panghawakan. Kasi po ang salita ng Diyos mas matatag pa kaysa sa lupa na tinatapakan ng ating mga paa. Mas matatag pa ito kaysa sa simento na tinatapakan ng ating mga paa sa kasalukuyan. Bakit ko po nasabi ito? Kasi ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 35. Ito po ang sinasabi. Ang sabi po rito sa Mateo 24, versikulo 35, ang sabi po ay ganito,
Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Lilipas daw ang langit at ang lupa, lupa na ating tinitirahan, lupa na ating binubungkal, lupa na ating tinataniman, mga bundok na ating natatanaw, mga lupang kaparangan, lahat po yan ay lilipas. Maging ang kalangitan ay lilipas. Ngunit ang sabi ng Biblia, but my words will not pass away. So mas matatag pa pala ang salita ng Diyos kaysa sa lupa na ating tinatapakan at sa langit na ating natatanaw. Mapanghahawakan pala talaga ang salita ng Diyos. I am only just wondering why some other people just take it for granted. Para bagang walang halaga sa kanila yung mga salita ng Diyos na nasa banal na aklat. Na para bagang ipinagwawalang bahala nila sapagkat ang laging katwiran nila, dito na ako tumanda, ito ang aking kinagisnan na aral ng aming mga magulang, pero hindi po yan aral ng Diyos. Ang aral po ng Diyos ay opposite nung ating pinaniniwalaan ng mahabang panahon. Opposite po, kabaligtaran. Ngayon, sa atin po na mayroong natumanggap ng banal na Espiritu, ng grasya ng pagkaunawa ng Diyos, saan tayo tatayo? Sa salita ng Diyos na walang paglipas o sa salita ng tao na magsasadlak sa atin sa kabiguan sa ating buhay? Alam po ninyo, ang daigdig na ito, napakaraming katuruan. Maraming mga iba't ibang uri ng katuruan na inimbento ng tao. Kahit ang uri ng ating pananampalataya noon, imbento ng tao. Kahit hindi nakasulat sa Biblia, tinatanggap natin, pinaniniwalaan natin ng higit pa sa salita ng Diyos. Ngayon po, my dear brothers and sisters, nagaganap ngayon ang totoong pagpapalaya sa bawat isa sa atin. Palalayain tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi merong inihandang buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin na ipinapangako ng Diyos sa mga taong magpapahalaga, tatanggap sa kanyang mga banal na salita. Ganito po sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng Marcos chapter 7 from verse 6 and 7, ito po ang sinasabi, may dalawang katuruan o may katuruan ditong binabanggit. Ang sabi po rito ay ganito. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mas mahalaga na panghawakan natin ang salita ng Diyos kaysa sa aral at turo lamang ng mga tao. Bakit? Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa aklat ng Marcos chapter 7 verse 6 and 7. It says, "And he said to them, well did Isaiah prophesy of you, hypocrite, as it is written, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrine the commandments of men. You leave the commandments of God and hold to the tradition of men." So dito po ay kinote ng ating Panginoon Hesukristo ang ganitong nagaganap noong kanyang kapanahunan. Yan po ay nandito sa aklat ng Marcos chapter 7 from verse 6 and 7. Ang sabi rito, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyo mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin.
laging bukang bibig din ang mga taong tungkol sa Diyos, tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Laging bukang bibig ang salita ng Diyos, ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, pero itinatatwa ng kanilang mga ginagawa ang ibinubuka ng kanilang bibig. Bakit? Kasi po yung tradisyon ng tao ang sinusunod nila higit sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi rito, howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Marami po kasing mga inventong uri ng pagsamba na ini-inject sa ating isipan at puso ng mga false prophet na nasa ating paligid. Kaya sabi rito, howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrine the commandments of men. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. May sariling aral sila, hindi aral ng Diyos ang kanilang itinuturo. Sariling aral na hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi po rito, for laying aside the commandments of God, yea, hold the tradition of men, as the washing of pots and cups and many other such like things ye do. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Yan po kasi ang nangyari sa ating pananampalataya nung araw. Isinarado ang banal na kasulatan sa ating mga isipan at ang kanilang itinuro ay yung mga kinagis ng uri ng ating pananampalataya na hindi naman nakasulat sa banal na kasulatan. So, maganda yung binasa ni Sister Shirley. We have to go back again to the Holy Scripture that was read by our Sister Shirley. Ang sabi roon sa John chapter 8, verse 31 and 32, ang sabi po roon ay ganito. Uulitin ko ulit. Then said Jesus to those Jews who which believe on him, if ye continue in my word, then ye are my disciples. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalatay sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. So, the sign of true discipleship of Christ is yung pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kahit naman sabihin natin tayo'y followers ni Christ, kung nilalabag naman natin sa ating mga paggawa ang kanyang kautusan, ay hindi rin po tayo tunay na tigasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi rito sa wikang Tagalog, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalatay sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita. Mahalaga po kasi talaga nagbabasa ng Biblia. Yung magsipanatili sa aking mga salita, sabi ni Jesus, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. So, ang isang palatandaan ng pagiging tunay na alagad ng ating Panginoon Jesucristo, nananatili sa kanyang mga salita. And yes, shall know the truth, and the truth shall make you free. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Paano tayo mapapalaya? Ano bang klaseng kalayaan ang ipinangangakong ito ng salita ng Diyos? Kasi gusto nga po niya palayain tayo eh. Pero anong klaseng kalayaan ang binabanggit na ito
ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa aklat ng Galatia chapter 5 verse 1. Ang sabi po ay ganito. Galatia chapter 5 verse 1. Ang sabi po ay ganito. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ay alin po ba ang umaalipin sa atin? Na sinasabing sa kalayaan tinawag tayo ni Kristo. At yun nga po, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ay ano po bang kalayaan? Ang binabanggit na ito na tayo po ay pinalaya ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ano po ba yung mga umaaliping ito sa atin dati na doon tayo pinalaya ng katotohanan ng salita ng Diyos? Basahin po natin sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 1 and the following. Ephesians chapter 2, verse 1 and the following. And you had quickened who were dead in trespasses and sin. Ito po pala yung na umalipin sa atin na dito tayo gustong palayain ng salita ng Diyos. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Dito po pala tayo gustong palayain ang ating Panginoong Jesucristo. Wherein in time past, ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Kung sa Tagalog po, na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Ito po yung masasamang espiritu. Nang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Dito po tayo nakabilanggo. Sa kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. So tayo pong lahat pala, ganito ang katayuan ng ating buhay noong hindi pa tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero ngayon, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us, ngunit ang Diyos palibasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kaniyang iniibig sa atin. Even when we were dead in sin, had quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Yun po yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa bundok ng Kalbaryo, wherein He suffered 6 hours
on the cross, dying in the cross for 6 hours para mabayaran ang kasalanang nagawa ng bawat isa sa atin. Yan po ay ginawa ng ating Panginoon Jesucristo noon tayo'y makasalanan pa. Wala po kasi makakapagbayad ng mga kasalanang ating ginawa mula nang tayo'y ipanganak. Pero sa ating pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoon Jesucristo, Kanyang binayaran yung lahat ng ating mga kasalanan. Siya po kasi ang ginawang pambayad sa ating mga kasalanan para makalimutan na ng Diyos yung lahat ng ating ginawang masama. Yan po ang naging ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin po natin sa aklat ng Mateo chapter 20 verse 28. Mateo chapter 20 verse 28. Ito po sinasabi, mga kapatid. Ang sabi po rito, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos ng marami. Sa gitna ng ating kawalan ng pag-asa dahil sa ating mga kasalanan, nagbigay ng pag-asa ang ating Panginoon Jesucristo sa bawat isa na sasampalataya at tatanggap sa Kanya. Doon po pumapasok yung ating pananampalataya. Kung tayo po'y sasampalataya ng buong puso, ay makakasama po tayo doon sa Kanyang binili o sa Kanyang binayarang kasalanan. Kaya ang unang bahagi ng kaligtasan po ng isang tao ay binayaran ng ating Panginoon Jesucristo yung kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Ang gumawa po noon ay yung ating Panginoong Jesucristo. At ngayon tayo pinalaya na sa kasalanan, ay dapat po maging matatag naman tayo sa ating kalayaang tinanggap mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya uulitin ko po ulit sa inyo yung sa Galatia chapter 5 verse 9, chapter 5 verse 1 na ito po sinasabi, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. So doon po sa Galatia na binasa natin, yung kahinaan ng ating laman, tayo po ay pinalaya na ni Kristo roon. Binayaran na niya yung ating mga kasalanan. Yan po ang unang bahagi ng kaligtasan na libreng tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Libre po yon. Hindi natin pinaghirapan yon. Ang naghirap po roon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ngayon, my dear brothers and sisters, na tayo ipinalaya na ni Kristo, dapat tayong magpakatibay na sa kalayaang ito, na huwag na muli tayong paalipin pa sa kasalanan. Yan pong hinihiling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, para patunayan ko sa inyo na talagang binayaran niya yung ating mga kasalanan, nakasulat po yan doon sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ito po sinasabi, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him.
Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Ang gumawa po noon ay yung ating Panginoon Jesucristo. Yung kasalanan na dapat sana isa atin, siya ang umako ng kasalanan iyo. Kaya sabi po rito, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kaniya'y katwiran ng Diyos. So iyan po ang kasaysayan ng ating kaligtasan. And that is the first part of our salvation. Yung kasalanan na ating ginawa since from the time that we were born until the present that we have faith in our Lord Jesus Christ are full paid already. Nabayaran na po yan. At ang kanya pong ipinambayad ay ang kanyang banal na dugo. Yung dugo ng ating Panginoon Jesucristo ang ipinambayad niya. Kaya napakamahal po ng kanyang pagkabili sa ating mga kasalanan. Now, ngayon po na tayo ay nasa biyaya na ni Kristo at tayo po ay binilin niya ng kanyang sariling dugo ang ating mga kasalanan. So we are now free. Malaya na tayo mga kapatid. Pero isang kalayaan na kinakailang maging matatag tayo. Matatag na na huwag na muli tayong paalipin pa sa kasalanan. Kaya uulit-ulitin ko itong basahin. Galatia chapter 5 verse 1. Galatia chapter 5 verse 1, ang sabi po, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Sa kalayaan ay pinalaya tayo. Tayo nga pinalaya na sa unang bahagi ng kaligtasan. At pinagbayaran po yan ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo. Anong gagawin natin? Kailangan magsitibay na tayo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ano po bang umalipin sa atin dati? Yung mga kasalanan. Kasalanan na nilikha ng ating laman, iba't ibang klaseng mga kasalanan, pero pinalaya tayo. Hinugasan na tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya manatili tayo sa kalayaang iyan, my dear brothers and sisters. Manatili tayo sa kalayaang iyan. Manatili tayo sa kalayaan na ipinagkaloob ng ating Panginoon Jesucristo. Sa paanong paraan tayo makakapanatili? Ang tanong, sa paanong paraan tayo makakapanatili sa kaligtasang ito na ating tinanggap mula sa ating Panginoon Jesucristo ng libre? Ano ang dapat nating saan tayo dapat na maging matatag upang hindi na muli tayong magkasala? Basahin po natin uli doon sa aklat ng Efeso chapter 1 verse 10. Ito po ang sinasabi, upang mapanatili yung paglayo o pag-iwas sa pagkaalipin ng kasalanan, nagtakda ang Diyos ng mga alituntunin na dapat nating sundin at dapat nating lakaran. Upang hindi na muli tayong manumbalik sa kasalanan, tayo po binigyan niya ng guidelines o mga rules na dapat nating sundin. Ito po sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 10. That in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one old thing. Pampo ito, yung
chapter 2, verse 10. Mali pala yung nabasa ko. Sorry, my dear brothers and sisters. Ito po sinasabi ng Efeso chapter 2, verse 10. Upang tayo manatiling matatag sa ating pagsampalatay sa ating Panginoon Jesucristo, binigyan tayo ng rules na dapat nating sundin. At ito po yung rules na sinasabi niya. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. So binigyan pala tayo ng mga rules na dapat nating lakaran, dapat nating sundin upang hindi na muli tayong bumalik pa sa pagkaalipin sa mga kasalanang dating umalipin sa bawat isa sa atin. Ang sabi po rito ay ganito, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo. Paano tayo naging gawa ng Diyos? Doon tayo sumampalataya kay Kristo, tayo po ay pinatawad niya sa lahat ng ating mga kasalanan. Bakit po? Kasi pinagbayaran ng kanyang bugtong na anak, yung lahat ng kasalanang ating nagawa simula nang tayo isilang. At noong mapatawad na tayo, sinasabi rito, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Nagkaroon na tayo ng magandang relasyon sa Diyos na dating naiwala ng ating mga ninuno, yung relasyon yon. Sa pagkakasala ng ating ninunong si Adan at si Eva, naiwala yung malapit na relasyon. Pero dahil sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa ating pananampalatay, nanumbalik ang relasyon yun natin sa Diyos. Kaya tayo'y tinatawag ng Biblia na tayo'y kanyang gawa. Bakit gawa? Ginawa ng Diyos na tayo'y iligtas. Kaya tayo ay naroon na uli sa magandang relasyon natin sa Diyos. Sapagat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo. Dahil sa ating pananampalataya, tayo'y naging isang bagong nilalang, malinis na malinis ang ating pagkatao. Ayan. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano ba yung mga mabubuting gawa na sinasabi ng banal na kasulatan na dapat nating lakaran? Ano ba yung mabubuting gawa na dapat nating lakaran para tayo hindi na muling maalipin pa ng kasalanan? Ano ba yung mabubuting gawa? Sinasabi po sa aklat ng Roma chapter 7 verse 12, ito po yung mabubuting gawa na dapat nating lakaran para hindi na muli tayong maalipin pa sa pagkakasala. Ito po sinasabi sa verse 12. Yung mabuti na dapat nating lakaran, walang iba po kundi yung mga kautusan ng Diyos upang hindi na tayo muling magkasala. Ang sabi po rito, wherefore the law is holy and the commandments holy and just and good. Mabuti ang salita ng Diyos at ito ang dapat nating lakaran. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yung po palang mabuti na dapat nating lakaran, wala pong iba kundi yung po ang kautusan ng Diyos. At yan din ang naging kalakasan ng mga unang tao na tinawag niya. Sila ay tinanggap nila ang salita ng Diyos, isinabuhay nila ang salita ng Diyos, kaya sila'y iniligtas maging sa gitna ng tukso, sa gitna ng matitinding pagsubok sa kanilang buhay. Basahin po natin sa aklat ng Salmo, o ng awit. Saan ba yung awit? Sa aklat po ng Salmo, 119 verse 119
verse 11. Ito po sinasabi, my dear brothers and sisters, upang tayo makaiwas sa pagkakasala at magawa natin ng mabuti. Ito po yung first step na dapat nating gawain. Kasi dapat po maging steadfast tayo sa kalayaang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At ang gumawa po ng kalayaang iyon is no other than our Lord Jesus Christ. Kaya tayo pinalaya. Para tayo maging matatag, ganito po ang ginawa ni David. Maganda pong halimbawa ang ginawa ni David. Psalm 119 verse 11, ang sabi po niya rito ay ganito, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So ang pinakamabisa po pala na panlaban sa lahat ng uri ng mga tukso at ng masama ay yung ingatan natin sa ating puso, sa ating isip, ang kanyang mga salita. Kung namumugad po sa ating puso at isipan ang kanyang banal na salita, ang salita pong ito ng Diyos ang magliligtas sa atin sa pagkakasala. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not murder. Thou shalt not steal. Marami pong mga kautusan ng Diyos na kung ang mga salitang ito ng Diyos ay iingatan natin sa kalooban sa kaibuturan ng ating puso, ito po'y magsisilbing kalakasan. Kasi yung salita po ng Diyos very powerful by itself. Ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan na magligtas sa kanyang sariling kapangyarihan. Kaya ang ating pong tungkulin, tanggapin ang salita ng Diyos, iluklok natin sa ating puso at isipan, and the word of God will guard each and every one of us against temptation and against evil. Ang salita po ng Diyos ang magliligtas sa bawat isa sa atin. So upang maging matatag sa kalayaan na tinanggap natin sa pagpapalaya ng Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan na ating nagawa, simula na tayo isilang, meron namang pangalawang yugto upang makamit natin ang ganap na kaligtasan during the Judgment Day. At iyan ay ang pag-iingat ng kanyang mga banal na salita sa kaibuturan ng ating puso upang maigarantiya ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At may pangako ang Diyos sa mga taong nag-iingat ng kanyang mga salita. Ang sabi po sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 25 ay ganito. 1 John chapter 2 verse 25 ay ganito po ang sinasabi. And this is the promise that He has promised us, even eternal life. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Simula po nang tayo iligtas ng ating Panginoon Jesucristo sa kasalanang ating nagawa noon, mananatili tayo sa kalayaang ito, depende sa ating pagtanggap at pagsasabuhay ng kanyang banal na salita. Habang tayo ay nasa paglalakbay sa daigdig na ito, ang tanging ilaw at landas na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ay ang lakaran, ay ang kanyang mga rules o alituntunin na ibinigay sa atin. Nasa sa atin ang kalayaan upang tayo ay pumili. Maaaring sundin natin ng buong puso ang kanyang mga banal na salita at ang dulo nito ay kaligtasan. O maaari din namang pagkatapos na pinalaya ka ng ating Panginoon Jesucristo sa iyong mga kasalanan,
Pagkatapos na bigyan ka ng mga alituntunin na dapat mong patuloy na pagsumikapan na nagampanan sa iyong buhay, maari din namang ikaw ay kumabila. Depende na yon sa atin. Kaya ang dulo ng ating buhay ay depende sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Wala pang katiyakan ang hinaharap ng ating buhay kung tayo ay maglalaro sa magkabi-kabila. Kailangan tayo ay manatili sa kanyang mga salita sapagkat ang kanyang mga salita ang buhay at kaligtasan. Ito po ang sabi ni Saint Paul sa kanyang sulat sa mga tiga-Korinto. At sabi po rito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 1, ito po ang sinasabi ni Saint Paul. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ibanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Bakit nawawalan ng kabuluhan ang ating pananampalataya? Kung hindi mo, kapatid, isa sa buhay ang kanyang mga katuruan, walang halaga ang iyong pananampalataya. Bakit walang halaga kung hindi mo sasamahan ng pagsasabuhay at pagsunod sa kanyang banal na salita? Ang iyong pananampalataya ay maaaring maging walang kabuluhan. Basahin po natin sa aklat ng Santiago, chapter, where is Santiago? James chapter 2, verse 26. Verse 26, ito po sinasabi. Kailangan po tayo hindi lamang mananampalataya, kundi isa sa buhay natin ang kanyang mga banal na salita. Dito po sa aklat ni Santiago, chapter 2, verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Sapagkat kung paano ang katawan walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, faith plus work will lead us to salvation, will lead us to eternal life. Hindi po maaring puro pananampalataya lamang na sasabihin natin, laging bukang bibig natin ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ngunit hindi naman natin isinasabuhay ang kanyang mga banal na salita. Ang iba nga rin nagsasabi pa, I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon, iniibig kita. Pero ang tunay pong umiibig sa Panginoon, ginagawa ang kanyang mga kautusan. Basahin po natin sa aklat ng John chapter 14, verse 15. John chapter 14, verse 15. Ito po sinasabi, mga kapatid. If ye love me, keep my commandments. Ito po ang kahulugan ng tunay na pag-ibig kay Kristo, yung gumagawa at gumaganap ng kanyang kautusan. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga salita. Kaya tama ang sabi ni Saint Paul, do not love in words, but in truth and in deed.
Huwag tayong umibig ng sa salita lamang. Maaari tayong salita ng I love you Lord, but you hate your brothers. Maaari sabihin natin, I love you Lord, but you are committing adultery. Hindi po yan ang makatotohanang pananampalataya sa Diyos. Kailangan ang pananampalataya ay may lakip na gawa. I love you Lord, but you hate your parents. You disobey your parents. Mali po yun. Hindi yun ang tunay na umiibig sa Diyos. Ang tunay na umiibig sa Diyos, umiibig sa kanyang magulang, gumagalang sa kanyang magulang, at ang magulang ay nagmamahal sa kanyang mga anak. Ganon din naman ang mag-asawa ay dapat na maging tapat sa isa't isa. Ito ang tunay na pruweba ng pag-ibig ng isang tao sa Diyos, ang sumusunod sa kanyang banal na kalooban. How could you say that you love God na ikaw na may hindi tapat sa iyong asawa? We have to prove. Kailangan ng Diyos ang pruweba ng ating tunay na pag-ibig sa Kanya. And we can only say na iniibig natin ng tunay ang Diyos kung tinutupad natin ang Kanyang banal na kautusan. Sinasabi nga natin, iniibig kita Panginoong Jesus, pero nagpapabaya ka sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong pamilya. How could you say to our Lord Jesus Christ that I love you, Jesus, samantalang ikaw naman ni irresponsable sa iyong sambahayan? Hindi po yun makalulugod at hindi magiging daan ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay na pananampalataya. Dagdagan pa natin ang aral tungkol dyan. Basahin natin sa aklat ng Santiago uli, chapter 2, verse 22. Verse 22, ito po sinasabi tungkol sa pananampalataya na dapat na may kalakip na gawa. Ang sabi po rito, sa verse 17 ng James chapter 2 verse 17, the following, even so faith, if it has not worked, is dead, being alone. Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Yeah, a man may say, thou hast faith and have worked. Show me thy faith and without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong gawa. Ipakita mo sa akin ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako'y sa panamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. So ang gawa po ay napakahalaga talaga. Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Alam po ba ninyo kung bakit ang mga demonyo nananampalatayang may Diyos? Kasi nakikita niya ang Diyos sapagkat sila'y kapwa espiritu. Ang espiritu nakikita ang kanyang kapwa espiritu. Ang mga demonyo po ay dating mga anghel na nagrebelde o lumaban sa Diyos. They are all spirit because the angels are spirit, so they can see God. Nakikita nila ng mukhaan ng Diyos sapagkat sila'y kapwa espiritu, kaya hindi maaring hindi siya mananampalataya sa Diyos. So yun po ang kasaysayan niya. But will thou know, O vain man, that faith without works is dead? Datapot ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Was not Abraham our father justified by works
when he had offered Isaac his son upon the altar? Hindi bagang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? See, thou hast faith wrought with his work, and by work was faith made perfect. Nakita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. So, ang magpapaging sakdal sa ating pananampalataya ay ang ating mga gawa, my dear brothers and sisters. Sa aklat po ng Titus, merong nananampalataya rin sa Diyos pero ang mga ginagawa na may taliwas sa ipinag-uutos ng Diyos. At sabi po rito, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good works reprobate. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Puro Diyos ang bukang bibig. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. So my dear brothers and sisters, mahalaga po ang ating pagsunod sa salita ng Diyos. Diyan po nakasalalay ang magandang kinabukasan ng bawat isa sa atin. At yan po yung paghahanda na ating magagawa sa daigdig na ito. Ibinigay na ng Diyos sa atin ang lahat ng mga landas na dapat nating lakaran. At yan po yung mga kautusan na magpapabuti sa takbo ng ating buhay. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Lalo tayong pasiglahin at palakasin natin ang ating sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipinakikita ng kanyang mga banal na salita ang mga bagay na dapat nating layuan. Kaya ang salita po ng Diyos merong don at meron namang do. Meron siya ipinagbabawal, meron naman siyang gustong ipagawa sa bawat isa sa atin. Yung mga ipinagbabawal, dapat po natin na talikdan na yung mga ipinagbabawal na ito ng Panginoon. At lumakad tayo sa liwanag ng katotohanan ng kanyang banal na salita. Sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon, kailangan may karangalan tayong titindig sa kanyang banal na harapan. Kagaya na nasabi ko, pabayaan natin na ang salita ng Diyos ang maging gabay ng ating buhay, at habang ang salita po ng Diyos ang ating ginagamit at gabay sa ating buhay, kagaya po ng binasa ni Sister Shirley, and the truth will set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin, maaring sa maling uri ng pananampalataya, sa maling ginagawa natin sa ating buhay, magpapalaya sa ating mga bisyo, magpapalaya sa ating marumi at masamang kaisipan, maghuhugat sa kaibuturan ng ating puso. Let the Word of God do His part in our life. Kailangan tayo ay pasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Ito ang daan ng ating buhay. Tayo na tinawag sa gawaing ito ay tinawag
upang maging masunuring mga anak sa kanyang mga banal na kautusan. At kagaya na nasabi ko sa 1 John chapter 2 verse 25, mayroon siyang pangako sa bawat isa na mananatiling tapat sa pagsunod sa kanyang kautusan, at ito ay ang buhay na walang hanggan. Dalangin ko na ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa bawat isa sa atin ngayon at maging sa darating na panahon. Amen. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakay, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-aalon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatag
Sister Shirley, can you do the closing prayer, please? Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa hapong ito na ipinagkaloob mo ang iyong mga banal na salita. Nawa po, Panginoon, bendisyonan mo po kami, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Ano man po, Panginoon, ang aming nadarama sa kasalukuyan, ang aming mga hinaharap sa aming buhay, Panginoon, ay iyo pong bigyan ng kasagutan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming kapatid na ito, na talagang pinupuspos mo kami ng iyong mga banal na salita. Sa pamamagitan niya, Panginoon, nalalaman namin, Panginoon, ang katotohanan. Kaya, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, nadarama namin, Panginoon, ang iyong mga banal na salita, ang katotohanan, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, na hindi magsasawang makikinig ng iyong magandang balita. Panginoon, anuman po ang aming mga pangangailangan sa buhay ay iyo pong ipagkaloob. Sa paghihirap ng kaisipan, ang aming kalooban, ang aming pisikal na katawan, Panginoon, ang lahat ng mga nangyayari sa aming buhay, Panginoon, ang buo naming pamilya, Panginoon, ay dinudulot ko sa iyo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng katotohanan, ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ang itong katawan naming lupa, Panginoon, ay dumadaan lamang dito, Panginoon, sa aming sa lugar sa mundong ito. Kaya, Panginoon, gawin mo kami, Panginoon, na isang banal upang kami ay makarating sa iyong paanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, nawa ang nakikinig ng lahat ng gawa ng mga banal na salitang ito, Panginoon, ay bigyan ng malaking diin upang ang aming buhay, Panginoon, ay mamuhay ng walang hanggan, Panginoon. Panginoon, ano man po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, at ang aming mga weaknesses sa aming buhay, Panginoon, ay aming pong talikdan at iyo pong alisin po sa aming pamumuhay, Panginoon. Panginoon, ako po'y nagpapasalamat ng buong puso, kaming lahat, Panginoon, nakikinig sa buhay, sa aming gawain ito, Panginoon. Tunay nga po kayong kumikilos sa aming buhay. At nawa po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig at ang lahat ng nanonood ay ipagkaloob mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, dalangin ko po ang batang aming kasama sa gawain ito, Panginoon, na ipagkaloob mo po ang talino sa kanyang buhay, Panginoon, at ipagkaloob mo po, Panginoon, ang kanyang pangangailangan sa buhay, Panginoon. Ang aming mga apo, Panginoon, pagkalooban mo po ng talino, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ay bendisyonan mo sila, Panginoon, ng malalakas na pangangatawan, Panginoon. Ang lahat ng na lumalapit sa iyo, Panginoon, ay kami huwag po ninyong pababayaan at taos puso kaming dumudulog sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. At kami po, Panginoon, ay mananatili at nagmamahal sa iyo. Nagtitiwala kami at naniniwala sa iyo, Panginoon. At ito po ang aming nadarama sa kasalukuyan, Panginoon. Marami pong salamat sa aming kapatid na ito, na si Brother Albert, Panginoon. Puspusin mo po siya at bigyan siya ng mahabang buhay upang ang lahat ng mga ginagawa niya, Panginoon, ay may paliwanag niya sa amin ang lahat, Panginoon. Ang buo naming pamilya, Panginoon, iyo pong bendisyonan ng iyong mapagpalang kamay. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid at hanggang sa isang linggo po, kayo po'y inaanyayahan namin na dumalo uli sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Maligayang kaarawan po sa lahat ng mga mami, inay, at mga tatay na naging inay. Kami po ay bumabati sa inyo sa UK ng Happy Mother's Day. God bless us all!